That's true. That's true. So 21 years old pa lang kayo, meron na kayong ganun sa sarili ninyo? Yeah, maaga kami kinasal ni Menchi. At simple lang yung kasal namin sa third floor ng bahay namin. Bakit kayo napasabak sa politika? Hindi kasi ano yan, Tony nung pumasa ako ng bar, I was 25. No? Abogado ko ng mga vendors, tricycle drivers, jeepney drivers. Pagkatapos nito, nung tumakbo ko nung counselor at the age of 32, pero ang tagal nun hindi ko akalaing ito ang tumulong sa akin. Alam mo ba hanggang ngayon ako abogado ng mga TODA ng Metro Manila. Nasa puso mo na yan So these are the same people na tutulong sa'yo later on pala kung anong ginawa mo nun. Yeah. Tapos from counselor, naging mayor kayo ng Mandaluyong. Yes, oo. Medyo mabigat nun dahil nakalaban ko nun was a vice mayor of Mandaluyong and I was a councilor. So, alam mo, ito lang masasabi ko, lalo mag-e-election tayo ngayon, may mga tao dyan na hindi para seryosohin yung magkalabayo. Because just like now, we're friends. You see? Ganun lang naman yun. It happens. Hindi ibig sabihin kailangan maging magkaaway kayo habang buhay. Diba? So yun, naging mayor ako. Pero na-transform nyo ang Mandaluyong, it became a tiger city. Kasi masasabihing Mandaluyong, ang tanatanong sa amin, tigaloob ka ba o tigalabas? Yes! Oo, term yan dati, tigaloob or tagalabas. Kasi andyan yung mental hospital, andyan yung correction na, may talahiban. So sabi ko, ang strength namin, it's our location gitna. And of course, yung tao. So sabi ko, kung ikaw negosyante, anong kailangan mo? Peace and order. Kailangan walang nangihingi ng pera, nangungutong, at importante yung permit mabilis. Nagawa namin yun. In a few years, we were regarded as the economic tiger city of Metro Manila, awarded by Mar Rojas. So, doon mo makikita by leaps and bounds, kumita kami ng gusto. Pero isa lang hiningi ko sa kanila, trabaho. Kasi naniniwala ako, Tony, na basta lahat may trabaho, yun na. Doon na magsisimula ang talagang pag-develop ng lugar. Ano po sa tingin ninyo ang proudest achievement ninyo nung naging mayor kayo ng Mandaluyong? Kasi 3-term po yun. Well, marami, Tony. Kasi una namin ginawa yung release ng tren. Binili namin ito, hinati namin. Ngayon wala na kami release. Dinivide namin 2,000 tao. May titulo na sila. Freed from the bondage. And a lot more housing. Yung malalaki. So that's one. Most business-friendly, most child-friendly, persons with disability office in the whole country, kami una nagkaroon. Tapos, of course, yung United Nations Award. Pumunta ako sa Medellin, Colombia to receive this award. Ano po ito? Ito yung poorest of the poor na mga special children, mga persons with disability. So it's called Project Teach, Therapy, Education, and Stimulation of Children with Handicap. It became a Galing Po Award in the Philippines and a United Nations Public Service Award. But yung magde-define sa pagkatao ko, I think yung sementeryo namin. It was very tough kasi ang nangyari sa amin, yung sementeryo namin, basta mahirap ka, nakasako ka lang, nasa bodega 5,000. Kasi punong-puno at that time. So isipin mo, mamamatay ka, nakasako ka lang. So sabi ko sa sarili ko, dapat baguhin ko to. Pero kung babaguhin ko, hindi na ako mananalo sa eleksyon, baka nakademanda pa ako. Dahil magagalit ang tao. But sabi ko sa sarili ko, mahirap, konsensya ko yan. So lahat yan giniba ko. In 1 year, we had one of the columbarium, crematorium, may park kami. It became a Galing Po Award. Walang mahirap, walang malaman, pantay-pantay. I called it Garden of Life in honor of my daughter who died. Kasi yung pong panganay anak ko she died teaching catechism sa Tondo.